Tinitigan ni Deva ang kanyang tseke sa bangko. Nanginginig ang mga kamay-anim na $1,300. 32 taong gulang siya at hindi niya alam paano siya napunta rito. Nagsimula ang lahat sa maliit na rosas na pindutan sa paborito niyang shopping app. Bilhin ngayon, bayaran mamaya. Sabi niya sa sarili, matalino iyon, magbayad ng $. 30 ngayon $, 30 ulit next month, parang walang gastos. Si Klarna, isang app mula Sweden, ay nagbebenta ng ideya ng madaling at halos nakakaaliw na bayad. Maliban na lang na habang lumilipas ang mga buwan, dumami ng dumami ang mga binili niya. Mga damit na di na niya gamit, pagkaing nakalimutan, at mga walang silbing gadget. Isang umaga, sunod-sunod ang kaltas sa kanyang account. Maliit na halaga dito, isa pa doon, hanggang sa magmukhang butas ang kanyang account. Unti-unti, sinipsip ng Klarna ang lahat na parang itim na butas. Noong una, akala ni Deva kaya niyang hawakan. Pero ngayon, bawat abiso mula sa bangko ay nagpapasuka sa kanya. Kaya, ginagawa niya ang gagawin ng kahit sinong milenyal na nasa bingit ng bangin. Ikinukwento niya ang kanyang kwento sa TikTok. Meron akong P6,300 na minimum na bayad. Sa 24 na oras, sumabog ang video sa 2 milyong views at binaha ng kwento ang kanyang inbox. Ako rin, winasak ako ng Klarna, may 15,000 utang at di na makatulog. Sinira ng app na ito ang pamilya ko. Napagtanto ni Deva na hindi siya nag-iisa, bahagi siya ng isang tahimik na hukbo. Milyon-milyong kabataan ang nabitag ng parehong maliit na pink na button. Habang nalulubog sa utang ang mga biktima, pinapanood ni Sebastian Semyatkovsky, Chief Executive Officer ng Klarna, ang kanyang imperyo. At isang tanong ang nagsimulang gumambala sa kanya. Nilikha ko ba ang isang halimaw? Sa Mayo 2025, makukuha niya ang kanyang sagot at ito ay magdudulot sa kanya ng matinding trauma. Kaya, paano nga ba ang application na ito na ang layunin ay baguhin ang online na pagbabayad ay sinadyang pinuntirya ang mga pinakamahina? Anong mekanismo ang nagdulot ng pagkalubog sa utang ng mga kliyente? Paano nga ba isang fintech na nagkakahalaga ng 45 bilyon ang nagdulot ng sarili nitong pagbagsak sa pananalapi? Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay maayos kayo. Kamakailan lang, habang tinutulungan ko ang isang batang negosyante, napagtanto ko kung gaano na talaga kalaganap ang pagbabayad ng hulugan sa mga kabataang wala pang 35 taong gulang. Pinakamalala, tumatak sa akin kung gaano karami ang naniniwalang nakakamura sila dahil libre raw ang credit na ito. Nagsagawa kami ng investigasyon ng team ko. Ipapakilala ko rin sila dahil malapit na tayong mag 500,000 subscribers. Salamat talaga! Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang likod ng negosyong ito na ginagawang zombie sa pananalapi ang mga kabataan at pati na rin ang matatanda. Isang nakakatakot na kwento ito ng mga pangarap ng labis na konsumo, mapanganib na utang at ilusyon ng kayamanang biglang nawawala. At sa pagkakataong ito, hindi muna mga leksyon sa business mindset ang nasa dulo ng video, kundi 6 na payo para maiwasang mahulog sa patibong. At siya nga pala, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa isang taong maaaring matulungan. Simulan na natin. -8 degrees, dumikit ang niebe sa bangketa. Sa mainit na pasilyo ng Stockholm School of Economics, ginaganap ang kompetisyon sa pagnenegosyo. 3 estudyante ang lumapit: Sebastian Semyatkovsky, 23, dating kahera sa Burger King; Niklas Alderberf, 23 geek na insomniac; at Victor Jacobson, 23 mahilig sa financial statement. Humihingi ako ng paumanhin kung mali ang bigkas ko ng pangalan nila. Noon, creditor ang tawag sa proyekto nila. Simple ang ideya. Pautangin ang negosyante, hayaan ang kliyente magbayad ng hulugan sa ibang araw, walang halatang dagdag. Layunin nilang gawing simple ang e-commerce para makabili ang lahat online, na parang bumibili lang ng tiket sa tren. Bayad sa ibang araw, walang stress at di na kailangang ilabas agad ang bank card. Ngumiti ng magalang ang hurado at sumagot, sobrang panganib. Sa loob ng 3 linggo, mahigit 20 mamumuhunan ang magsasabing hindi. Mahigit 20 mamumuhunan ang magsasabing hindi. Isang gabi sa hallway ng paaralan, bit-bit ng 3 estudyante ang kanilang bag matapos makatanggap ng panibagong pagtanggi. Kumukurap ang mga ilaw, may isang babaeng lumalapit sa kanila. Si Jane Walrud, isang kilalang personalidad sa ekosistemang Suweko. Naibenta niya ang kanyang startup ng ilang milyong piso. Hilig niyang hanapin ang ideyang di pinopunduhan ng iba at hinihiling sa kanila na i-pitch ang proyekto.
Nagbigay si Sebastian ng 30 segundong buod. Mamili online ng walang stress. Agad bayad ang negosyante at sa ibang araw magbabayad ang kliyente. Walang dagdag bayad. Si Jane ang nag-aayos nito at sinabi niyang ipapahiram niya sa amin ang 60,000 euro. 5 Ukrainian developer, ako ang sasagot ng sahod nila. Kapalit ng 10% sa kumpanya. Natahimik at nagulat ang mga lalaki. Unang pagkakataon na may nag-alok sa kanila ng konkretong bagay. Nag-aalinlangan kayo. Di tulad ng tagapagtatag ng Snapchat na nabanggit ko kamakailan, agad siyang pumirma ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang araw, umupa siya ng 2 kwartong apartment sa Södermalm, lugar ng mga malikhaing tao at startup. Ang mga araw ay ginugugol sa pag-inom ng filter na kape at ang mga gabi naman ay sa pagsusulat ng mga linya ng code at pagkain ng malamig na pizza mula sa mga kahon. Sa apartment na ito, mabubuo ang Klarna. Isang proyekto na sabay naming pinagtulungan at naging totoo. Ngayon lang nila natupad ang pangarap nila. Noong Abril ng taon ding iyon, pumayag ang una nilang kliyente, ang maliit na online na tindahang Paket Luben na subukan ito. Nagpatakbo siya ng isang pagsubok na transaksyon. Isang krimen na nobela na nagkakahalaga ng 129 korona ng Sweden, mas mababa sa 12 euro. Si Sebastian ay nakiklik. Katahimikan. Pagkatapos, dumating ang abiso, pumasok ang bayad, agad na kredito ang tindahan at may 30 araw ang mamimili para magbayad. Tinitingnan niya ang sarili na magaan at excited ang pakiramdam. Gumana ito at aprobado ang konsepto. Para sa tindero, mas nakakaakit, mas maraming benta at tumataas ang ginagastos ng customer. Naiisip niya, bakit hindi na lang 50 kaysa 20? Total 4 na hulog din naman ang bayad. Sa bawat pindot niya sa pink na button, nababawasan ang kanyang kita. Mabilis siyang kumita, pero lalaki rin ang gastos niya sa huli. Pero yan, babalikan natin mamaya. Sa loob ng 5 taon, dahan-dahang kinakain ni kreditor ang e-commerce ng Sweden. Patok ito sa maliliit na online tindahan dahil agad nilang natatanggap ang bayad, ligtas pa. Sanay na rin ang mga customer sa ganitong sistema. Bumili ngayon, bayaran mamaya, pero ang kreditor parang masyadong malamig, parang bangko. Noong 2010, binago niya ang lahat. Ipinanganak si Klarna, may bagong pagkakakilanlan at ambisyon. Lumitaw ang kulay rosas na pindutan sa mga website ng tindahan. Diskreto pero di mapigilan, 40% ng online purchases sa Sweden ay sa Klarna, dumadaan bawat taon. Noong Hunyo 2021 dumating ang investment fund ng SoftBank na may checking $6 na 139 milyon. Lumobo ang halaga ni Klarna sa 45.6 bilyon. Si Sebastian sa tuktok nag-tweet gamit ang kanyang telepono ng may pagmamalaki. Nagsisimula pa lang ang revolusyon sa pagbabayad. Ipinagdiwang ito ng Klarna sa pagkuha kay Adolyar AP Rocky, Amerikanong rapper at modelo, para sa global campaign na Get Smooth. Sa video, dahan-dahan siyang dumudulas sa pink na alpombra, hawak ang Klarna card. Malinaw ang mensahe, 0 alitan, 0 sakit, 0 halatang tama. Sa TikTok, trending ang habak Klarna haul. Ipinapakita ng kabataan at young adults ang mga sapatos, iPhone at makeup palette. Lahat ay bayad na. Sa susunod, nagiging cool na bangko ang Klarna, parang PayPal na puno ng adrenaline. Layunin nito na gawing mas mayaman ang bawat customer kahit saglit lang sa isang click. Sa likod ng pink na neon, may umiikot na di nakikitang metro. Bawat click ay utang na naantala, bawat damit ay paalala ng bayaring di pa bayad. Di magtatagal, malalaman ni Clara na nakagawa siya ng hukbo ng adik sa pananalapi. Si Clara Morel ay 26 na taong gulang. Nakaupo siya sa sofa, nag-i-scroll sa Zalando nang lumitaw ang alerto. Ang leather jacket mo, 30% off. In-add niya agad ang jacket na nagkakahalaga ng 249 euro siya. Dagdag agad ng sapatos na nagkakahalaga ng 129 euro. Pagkatapos, bigla niyang isinama sa basket ang isang pares ng Gucci na salamin na nagkakahalaga ng 389 euro. Sige, hindi ito mangyayari sa subscriber na negosyante. Alam nyo namang niloloko kayo ng Gucci, balik tayo kay Clara. Nang magbayad ako, may lumabas na pulang button na bayaran ng 3 beses, Klarna. Isang click, walang card code, agad na bawas ang 1/4 ng halaga. Darating ang package sa Huwebes, 1 buwan pa ang due ng pangalawang bayad. 6 na beses nang gumamit ng installment si Clara mula Enero.
Isang LED na television, 2 tickets sa konsyerto, 6 na delivery. Mga delivery. Umabot na sa 3,850 euro ang bill. Pinapalakas niya ang loob niya, babalik ko ang bayad. Sa France, kalahati ng gumagamit ng paraang ito ay nahuhuli ng bayad kada buwan ayon sa views. Umaabot na sa 12.7 bilyong euro ang market na ito sa France na tumataas ng 11% taon-taon ayon sa Yahoo Finance. At ang profile, kilala ang profile ng mga adik. Henerasyon Z o Millennial. Taunang kita na halos minimum wage, hindi permanenteng trabaho, internship, kontrata o unang sahod na kulang. Sagad na ang budget nila dahil sa inflation. Bawat tangke ng gasolina at pamimili sa supermarket ay parang hampas ng maso. Kaya kapag may maliit na pink na button na pwedeng bayaran ng 3 o 4 na hulugan parang second chance o emergency exit ito. Paraan para sumaya nang hindi muna chinecheck ang account, smartphone, sneakers, mamahaling lipstick. Minsan, bigla ang nabibili ang mga bagay dahil sa maliit na buwan ng bayad na di mo namamalayan. Mabilis na naiipon ang maliliit na halaga hanggang sa biglang lumaki ang kabuuan. Paulit-ulit na lang ganito ang nangyayari. Para magbukas ng linya sa Klarna, kailangan mo lang ng address, cellphone number at card. Ang kakayahan mong magbayad ay chinecheck ng mabilis na algorithm. Pero pag pumalya si Clarar, kahit isang bayaran, nag-iiba na ang lahat. Una, maglalabas ng abiso si Dus 2 araw bago ang deadline. Sa mismong araw. Kung di magtagumpay ang pagkuha, automatikong uulit si Clara matapos ilang araw. May bayaring 3 euro. Kung mababa sa 100 euro, 5 euro. Kung 100, 200 euro at 8 euro. Kung higit, 200 euro. Ang hindi nabayarang bill ay may dagdag na bayarin sa susunod. Kung hindi sundin ni Clara ang paalala, pwedeng maipasa ang utang sa ahensya ng paniningil at mablock ang kanyang account. Nagsisimula ang panganib kapag lagpas na sa 100 euro kada bayaran. Maaaring iulat ang isang insidente sa Fichier des Incidents de Remboursement de Crédit o Particuliers, ang talaan ng mga insidente sa kredito ng Bangko ng Pransya. 5 taon nang hindi ginagantimpalaan ng Klarna ang on-time na bayad, pero kahit maliit na delay, habang buhay na marka sa iyong record. Pero may mga gastos din ang startup sa unang quarter ng 2025. Nagdeklara si Klarna ng 136 na milyon pagkalugi dahil sa hindi nabayarang utang, 17% na mas mataas kaysa nakaraang taon. Mas maraming mahihinang kliyente ang naaakit ng kumpanya, kaya lumalaki ang hindi pagbabayad at nababawasan ang pondo nila. Sa likod ng bawat package na babayaran sa ibang araw, mayroong isang time bomb na tahimik na tumitik-tik. Mabilis ninyong mapapansin na ang masamang siklo ay pinalalala ng mga hindi mo inaasahan. Maliwanag pa rin ang mga pasilyo ng Bercy kahit 10 oras ng gabi. Sa isang silid pulong, may mga pulang folder na may tatak na hating bayad. Daan-daang tasa sa mesa. Isang tagapayo ang lumingon sa direktor ng gabinete. Paano natin hinayaang makalusot ang mga mini loan at magmukhang madaling utang ito? Ang ilusyon na ito ay lumago ng mas mabilis kaysa anumang serbisyong pinansyal. Sa Pransya, lumago ang installment payment. Umabot sa 12.7 bilyon noong 2000 at 25 tumaas ng mahigit 11% mula sa nakaraang taon. Gayunpaman, isang internal na pag-aaral ang nagpapakita na isa sa bawat 2 gumagamit ay nagbabayad ng kahit isang hulog ng huli. Ang bawat di pagbayad ay may paalala, multa at maaaring iulat sa Fichier des Incidents de Remboursement de Crédit o Particulier ng 5 taon. Sa isang click lang, ang isang pares ng sapatos ay maaaring maging permanenteng marka sa iyong record sa bangko. At para sa mga plataforma tulad ng Klarna, ang mga maliliit na utang na ito ay naging isang hindi nakikitang pasanin. Para makakuha ng pera, pagsasamahin ng fintech ang mga utang at ibebenta bilang bond sa Wall Street. Habang dumarami ang hindi nababayarang utang, mas mataas ang hinihinging tubo ng mga mamumuhunan, umaabot pa sa double digit. Mas mahalaga na ngayon ang pera kaysa pangako, at kapag nabigo ang pangako, apektado ang buong estruktura. Sa buong kwentong ito, baka tanong nyo, paano ang mga negosyante? Nabanggit ko na ito kanina. Sa una, itinuring nilang anghel na tagapagbantay si Klarna na tumulong pataasin ang benta nila. At totoo naman, mabilis nilang nakukuha ang pera. Tumataas ang average na halaga ng kanilang benta, pero may kapalit na mataas na presyo. Kinakaltasan sila ni Klarna ng 3-7% kada transaksyon, mas mataas kaysa sa regular na card fees.
Mas malala kapag may pagbabalik o di pagkakaunawaan. May mga plataporma na ipinapasa ang pagkalugi sa nagtitinda, kaya sila ang nagbabayad sa paniningil. Kadalasang tinatago ng pangakong mataas na conversion ang masakit na katotohanan. Bumaba ang kita at umasa na lang sa mga solusyong ito. Sa Pransya, naghahanda ng sagot ang mga eksperto ng Bercy. Hindi rin libre ang serbisyo ng ating mga ministro. Mahigpit nilang binabantayan ang mga gawain ng Europa kaugnay ng CTOs-2 na magiging epektibo sa 2026. Ngayon pa lang, may mungkahi na sa Pransya gawing consumer credit ang lahat ng installment na lampas €100. Mapipilitan ang bawat negosyante na suriin ang kakayahang magbayad ng kanilang mga kliyente at iulat ang anumang insidente ng hindi pagbabayad. Sa unang beses, makikita ang tamang asal. Kapag ipinatupad ang panukala, mawawala ang panangga ni Klarna. Kapag nabunyag ang bundok ng utang, magsisimula na ang pagbibilang paatras. Sa ikawalo palapag ng punong tanggapan ng Klarna, pumapasok ang mapusyaw na liwanag sa mga kurtina. Ipinapakita ng Chief Financial Officer ang quarter results sa video conference screen. Tahimik ang mga executive. Pinananatili ang maskarang paggalang. Bumaba ang halaga ng kumpanya mula 45 bilyon hanggang 6 bilyon sa wala pang 2 taon. Umabot sa 136 na milyon ang pagkalugi sa pautang sa 3 buwan, 17% mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Agad na pagbabawas ng gastos ang hinihiling ng mga mamumuhunan. 150 tanggalan kaagad, umalingaw-ngaw ang pangungusap sa kwartong may salamin. Isang manager ang nagsabing, walang saysay magbawas ng tauhan kung di nababayaran ng kliyente. Hindi sa sahod nang gagaling ang pagkalugi ng pera, kundi sa bawat maliit na package na nababayaran ng huli, na nagiging utang at palaki ng palaki linggo-linggo. Bawat euro sa marketing ay nakakakuha ng bagong user at minsan ay bagong hindi nabayarang utang. Naglunsad ang pamunuan ng emergency na paglikom ng dolyar, 800 milyon para makatipid ng oras. Pumayag ang mamumuhunan pero may malaking diskwento silang itinakda. Sumuko ang unicorn, mas mahalaga ang tulong kaysa larawan ng patay na unicorn. Samantala, nagtala ang SoftBank ng bilyong dolyar na pagkalugi. Sa totoo lang, balang araw kailangan nating talakayin ang SoftBank at founder nito. Isang kakaibang bilyonaryo na nag-invest. Napakalalaking halaga. Maraming startup ang nalugi. Ayon sa La Presse, hindi nakaakit-akit ang fintech ng Scandinavia. Sa Slack, palaging pinopost ng mga inhinyero ang LinkedIn offers at human resources emails. Walang dapat ipanika, pero ang pagbagsak ng pananalapi ay isang bukas na lihim na. Naantala ang pagpasok sa stock market na sana'y tagumpay at naging hindi sigurado ang petsa. Hindi rin nagpakita ng interes ang mga bangko. Kung walang kita, walang mga bintana. Malinaw na ngayon ang masamang siklo. Habang mas marami ang ipinapamahaging madaling utang ng Klarna, mas dumarami ang hindi nababayarang utang. Habang mas dumarami ang hindi nababayarang utang, mas nagiging mahal ang pagkuha ng pondo at mas nababawasan ang bahagi ng mga nagtatag. Habang bumababa ang bahagi, nababawasan ang tiwala ng empleyado at lumalayo ang merkado. Tinitigan ni Sebastian ang salamin sa kisame habang inaalala ang pink na kampanya nila ni A$AP Rocky at ang slogan na Get Smooth. Ngayon, ang ibabaw ay malayo sa makinis. Bawat utang ay parang bubog na handang sumugat. Sa labas, bagong bagyo ang dumarating. Hindi lang si Klarnin, pati mga fintech mula Paris hanggang San Francisco na nag-aalok ng installment na bayad. Dumadaan sa parehong spiral, mabilis ang paglago, mahihinang kliyente, at dumaraming hindi nababayarang utang. Kapag lumakas pa ang hangin, hindi lang isang unicorn ang babagsak, kundi buong kawan. Mga kaibigan, gaya ng pangako, heto paano iwasang maloko sa paulit-ulit na bayad. Gamitin lang ang installment kung kaya itong bayaran ng buo. Isipin ninyong utang ang mga alok na ito. Kung kulang pera nyo sa account, agad kayong nanganganib. Limitahan ang bilang ng bukas na installment dahil kapag sabay-sabay ang 3 o 4, mabilis itong hindi makokontrol. Gumawa kayo ng talaan o mag-activate ng mga alerto para eksaktong malaman kung ano ang mababawas sa susunod na buwan. Bantayan ang mga automatikong kaltas. Madalas nagkakaproblema dahil kulang ang pondo o nakakalimutan ito. Mag-set kayo ng alerto 2 araw bago ang bawat takdang petsa. Pagkatapos, suriin muna ang mga kondisyon bago mag-click. Ang ilang pagkaantala ay may bayad, 3, 5 o 8 euro at pwedeng ipadala sa ahensya ng paniningil. Ang maagang kaalaman ay nakakaiwas sa problema.
Sunod, iwasan ang pagpopondo ng mga biglaang pagbili. Ang hulugan ay para mapagaan ang gastusin, hindi para bumili ng lampas sa kaya mong bayaran. Tandaan, mahalaga ang iyong kasaysayan. Kahit on-time ang bayad, isang malaking delay lang ay maaaring sumunod sa iyo ng 5 taon sa Fichier des Incidents de Remboursement de Crédit o Particulier. Ang pag-unawa sa kredito, daloy ng pera, at panganib ay hindi lang para sa pag-survive, kundi kwento rin ng yaman. Ito ang naunawaan ng mga nagtatag ng bisa, pinakamakapangyarihang monopolyo ng kapitalismo. Ipinanganak mula sa malaking pagkakamali. Isang pagkakamali sa maliit na card ang naging daan sa pandaigdigang imperyo, gaya ng sa video.